Nagsimula ang Kabanata 8 kung saan makikita ang isang matinding bakbakan. Pinagtutulungan ng tatlong galit na lobo soldiers ang naposes na hunter, habang si Suho naman ay agad na naglabas ng mga weapon mula sa kanyang inventory upang magamit sa pakikipaglaban. Gamit ang ruler's authority, lumutang ang mga sandata sa kanyang paligid na parabang may sariling buhay, at handang sumunod sa bawat galaw ng kanyang kamay. Habang nakamasid si Beru, marahang siyang nagsalita. Ayon sa kanya, kahit paulit-ulit na nahaharap si Suho sa mga imposibleng pagsubok, ni minsan ay hindi niya itong nakita na tumakas. Taglay ng Young Monarch ang katauhan at presensya ng isang tunay na mandirigma. Parang estudyante na sabik laging pumasok sa eskwela, kasi hindi nauubusan ng baon. Lumapit si Beru kay Suho at nagbigay ng mahalagang payo. Young Monarch, mula sa espada nagmumula ang kapangyarihang bumabalot sa katawan ng hunter. Kung mahahati mo ang kanyang braso at ma-separate ito mula sa host, mawawala ang kontrol ng espada at hindi na siya makakagalaw pa. Bahagyang ngumiti si Suho at sumagot ng, "Ganun ba? Sige, wag mo kong niloloko, papatulfo kita." Ang mga natalong lobo soldier ay muling nabuhay at sumugod ang mga ito. Sabay-sabay nilang inatake ang naposes na hunter. Ikinagulat naman ni Suho ang biglaang pagbabalik ng mga anino lobo matapos niyang gamitan ng mana upang mabuhay, na parabang naka-only rise sa mang-inasal, nakakataba. What? Ipinaliwanag ni Beru, Young Monarch, ang iyong mga shadow soldier ay essentially astral forms. Hanggat may natitira ka pang mana, pwede mo silang i-resummon ulit. Matinding atake ang ginawa ng mga asong lobong ito, grabe. Parang kombinasyon ng kuryente, multo, at bad vibes ng ex mo na pilit na kumakapit. Ngunit walang kahirap-hirap na pinugutan ng ulo ng halimaw ang mga lobo, hinati ang katawan, at unti-unti na namang naglaho ang astral body, parang feelings ng crush mo. Okay, bilis maglaho. Aray ko! Napatanong naman si Suho kay Beru na, kung ganito lang ba kalakas ang mga shadow soldier? Parang minion lang sa Mobile Legend. Habang pinagpapawisan si Beru, na parabang maglalabas ng sama ng loob sa Cub-Eta, sumagot siya. Nangyayari ito dahil, kung mahina ka pa Young Monarch, bumabase ang lakas ng Shadow Soldier sa capacity o dami ng iyong mana at intelligence stat. Biglang nagsalita ang naposes na hunter at nagtaka si Suho, dahil hindi lamang naririnig niya mula sa kanyang kalaban, kundi dahil nakakapagsalita rin ito ng lengguwahe ng mga tao, especially nakakapagtagalog ito, at kaya rin siguro nito mag-Ilonggo at Bisaya. Hawak nito ang espada na naglabas ng kakaibang enerhiya. Hindi ito yung basta sword lang. Hindi ito yung nabibili sa ukay-ukay o kaya, 300 na kutsilyo sa palengke. Nag-uumapaw ito sa matinding mana. Paanong isang insignificant pest ay nagagamit ang kapangyarihan ng Shadow Monarch? Wika ng naposes na hunter. Nagalit naman si Beru sa narinig, na pang-iinsulto sa kanyang amo ikanya, paano mo nasabing insignificant ang dugo ng Shadow of Monarch, bading ka ba? Ngumisi ang naposes na hunter, lalo na nang malaman nitong kadugo pala ng Shadow Monarch ang kaharap niya. Sa kanyang isip, ito'y isang muling pagtatagpo. Sumigaw siya upang maghanda sa pagsalakay, ngunit bago pa siya makakilos, mabilis na tumugon si Suho, isang dagger ang bigla niyang inihagis na parang si Guzyo na nag-first skill ngunit nasalag ni Lolita, kaya balewala. Excited naman si Suho subukan pa ang kanyang pinalakas na kapangyarihan, kaya sunod-sunod niya na inatake ang naposes na halimaw. Mula sa lupa, hinayla niya ang mga sandatang nakabaon gamit ang ruler's authority, sa kanya ito pinakawalan sa direksyon ng kalaban. Lumipad ang napakaraming weapon patungo sa naposes na hunter, ngunit hindi ito nagpatinag. Isa-isang hinampes at dinurog ng espada ang mga sandatang tumama sa kanya, na parabang ang bawat atake ni Suho ay nagiging simpleng tunog lamang ng bakal na binabasag. Ngunit inaasahan na ito ni Suho sa isang halimaw na mayroong pulang pangalan, kung quantity ang laban, ako ang mananalo, bulong niya sa sarili. Muli ulit pinaulan na ni Suho ang halimaw ng mga naglilipede na sanda ng goblin, ngunit kahit gaano pa karami ang tumama sa halimaw ay baliwala, para bang, kahit gaano mo pa kagusto ang isang tao, kung ayaw na sayo,
Huwag muna pagpilitan sarili mo kasi binaliwala. Aray ko! Samantalang ipinaliwanag ni Beru na ito ang tunay na kakayahan ng ruler's authority. Isang kapangyarihang nagamit na ni Suho kahit noong siya ay sanggol pa lamang. Ngunit sa ngayon ay parang wala itong saysay dahil ginagamit lamang ni Suho ang mga sandata ng mga engot na goblin. Para bang sumabak si Suho sa gera ngunit sapatos lang ang kanyang dala. Isa-isang dinurog ng halimaw ang mga goblin weapons, para lang itong binili sa Shopee na naka 50% off. Naisip din ni Suho na kapag may isang atake na tumama sa kanya ay katapusan na niya. Kaya i-rate niya ng 1 star sa Shopee, kasi na-scam siya. Habang walang tigil ang pag-atake ng halimaw, sa sobrang gigil ay napasigaw pa ito ng takbo Suho. Hangang may lupa, hindi kita titigilan hanggang nanatili kang gwapo. At sumugod ito ng galit na galit papunta kay Suho. Ngunit ngumiti lang ang ating bida nang may kaunting pag-cap icon, mabilis siya na naghanda sa paparating na atake, gamit ang kanyang dagger, handa niyang depensahan ang kanyang sarili, ngunit laking gulat niya nang walang kahirap-hirap na winasak ng halimaw ang kanyang armas. At napasalita na lang siya ng, "Trash talker ang pota, alam ko hindi ko siya kayang labanan ng sab-ayan. Ngunit sa late game dali ka sa akin, comeback is real." Mula rito, nagkaroon ng maikling flashback. Naalala ni Suho ang naging tanong niya kay Beru bago pa sila pumasok sa dungeon, kung bakit, noong siya ay nakalaya at nakalabas sa tower, bakit hindi peren bumalik ang dati niyang lakas. Maingat na ipinaliwanag ni Beru na ang kapangyarihan ng Young Monarch ay nasil noong siya ay isinilang. At mas mainam na isipin ni Suho na ngayon ay unti-unti nang naibabalik ang kapangyarihan na taglay niya noon, kahit sa estado pa lamang ng kanyang pagiging bata. Dagdag pa ni Beru, na kung ang kapangyarihan ni Suho ay katulad nung sandaling nakaakyat siya sa Demon Castle, kaya sana niyang lumaban ng pantay laban sa mga Itarim. Ngunit ang lugar na yun ay hindi isang simpleng panaginip, at hindi rin tunay na realidad. Isa iyong pagsubok, inilatag mismo ng kanyang ama, upang masukat kung gaano siya kalakas at kung gaano siya kahanda. Isa lang lamang iyong pagsubok, at gaya ng lahat ng test, kahit pumasa o bumagsak siya, automatikong mawawala ang pisikal na lakas na ginamit niya roon. Napakunot noo si Suho, "So, laro lang talaga yun." Sagot naman ni Beru, seryoso pero may halong yabang, "Oo, Young Monarch. Pero tandaan mo, kahit laro lang yun, ang nakuha mong experience doon ay hindi basura. Ang tunay na halaga nyon ay ang pakiramdam mo, ang fighting spirit na ginamit mo habang nakikipaglaban." Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Patuloy pa ring umiiwas si Suho sa mga mabibigat na hampas ng halimaw. Napaisip siya, tiyak na tiyak niyang naaalala pa niya ang pakiramdam noong nasa Demon Tower siya. Noon, palagi niyang ginagamit ang sariling kamao kasi idol niya si Manny Pacquiao. Walang balisong, walang baril, santukan lang talaga ang kanyang hanap. At sa isip niya, kung mayroon lang sana siyang isang totoong sandata ngayon, baka manghiram ng muka sa aso ang halimaw na ta. Biglang napatigil ang kanyang pag-iwas. Nanlaki ang mga mata niya nang maalala ang sinabi ni Beru kanina, na ang mga Shadow Soldier ay may sariling astral body, at basta't may mana siya, hindi sila tuluyang mawawala. Pwede kayang baguhin ang anyo nila? Bulong ni Suho sa sarili. At doon, biglang pumasok sa utak niya na akala mong si Dr. Stone ang isang idea. Arise! At muling nabuhay mula sa anino ang dalawang asong lobo soldiers. Muling umatake ang naposes na halimaw, at napa-atras naman si Suho papalayo. Yan na naman ang gagamitin mo? Hindi mo ba naiintindihan yung mga galawang epic rank, ay baliwala sa akin? Umakma ang naposes na halimaw ng isang atake na parang si Roronoa Zoro. Ngunit bago pa ito makalapit, biglang nag-iba ang anyo ng dalawang lobo. Kumislap ang kanilang mga katawan na para bang alam na nila ang iniisip ni Suho. Sumanib sila sa kanyang mga braso, at sa isang iglap, tila naging extension ng kanyang sariling katawan ang kanyang porma. Ang eksena ay parang isang napakalupit na anime moment, yung moment na unang nasaksihan natin na, nag-Gear 5 si Luffy.
Ang katawan ni Suho ay natakpan ng makapal na shadow armor, at sa kanyang mga kamay, sumulpot ang matatalim na kamao na tila gawa sa aserong buhay katulad ng kay Gatakasa, ngunit kulay itim. Galit naman sumugod ang halimaw, sabay pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na atake. Ang sahig ay yumanig, at ang hangin ay halos mabiyak sa bigat ng enerhiya. Ngunit sa halip na umilag si Suho, buong tapang niya itong sinalubong gamit ang bagong anyo ng kanyang kamao. Isang malakas na boom, panas ang umalingaw-ngaw. Nagulat ang halimaw nang makita niyang pinigilan ni Suho ang kanyang ultimate strike gamit lamang ang sariling mga kamay. Doon ngumiti ang ating bida at nagsabing, ayos tong bagong sandata ko, feeling ako si Badang, papangalanan kitang Steel-Fanged Lichan. Biglang nagliwanag ang system notification sa hangin, shadow extraction, level up, form change, level 2 activated. Requires shadow authority, no mana can arbitrarily change the forms of shadow soldier. Hindi makapaniwala si Beru sa nasaksihan, na ang isang shadow soldier ay ginawang mismong sandata ni Suho. Hindi yun basta-basta na kakayahan na nakukuha ng isang palakpak lang na parang magic. Sa totoo lang, ang Shadow Monarch noon ay dumaan pa sa mahabang proseso ng hirap para magbago, mga labanan at walang katapusang level up, bago niya nakamit ang kakayahang yun, ang kalayaan na kontrolin ng buo ang kanyang mga anino ay kailangan niya ng cool off. Ngunit itong si Suho, basic lamang sa kanya. Parang isang larva na bagong pisa sa paggamit ng Shadow Authority, napakamanhid, dahil nakagawa siya ng mga bagay na wala pang nagtuturo at walang ibang nakakaabot sa ganitong yugto ng kasanayan. Habang patuloy ang bakbakan, iniwasan ni Suho ang marahas na atake ng halimaw at biglang gumamit ng ruler authority, isang malupitan niyang ginamitan ang backstab attack. Ngunit, ni hindi nagalusan ang nilalang, tumilapon lang palayo ang kanyang dagger, tila ba isang labahan ng manga na pinahiram lang ng kapitbahay. Napalingon ang halimaw, nakaramdam ng kakaiba, parang multo ng nakano-label relationship mo. May umatake pala mula sa kanyang likuran. Ngunit nang mapansin ito, huli na, dahil isang distraction lang pala yun. Mula sa gilid, mabilisan na pumasok si Suho, at sa isang iglap, pinakawalan niya ang lahat ng lakas sa isang suntok. Akala mong gumamit ng serious punch ni Saitama na may kasamang galit sa ex. Dumagundong ang hangin nang bumaon ang kamao ng batang monarch sa sikmura ng halimaw. Napatilapon nito, gumuhit sa sahig at nagdulot ng isang malakas na pagsabog ng alikabok at enerhiya. Ngunit hindi pa ito doon nagtatapos. Sa halip na bumagsak, tumindig muli ang nilalang, naglalagablab ang mga mata sa galit. Sumigaw ito, punong-puno ng puot at pagnanais na patayin si Suho. Muli itong sumugod, waring isang bagyong paparating. Ngunit hindi umatras si Suho. Sa halip, ginamit niya ang ruler authority upang iangat ang lahat ng mga armas na nakabaon sa paligid. Parang kumakanta lang siya ng Raining in Manila, ngunit punyal at sibat lang ang maririnig. Akala mong nahati ang paligid ng dahan-daang lumutang ang napakaraming sandata patungo sa naposes na halimaw. Napamalagat naman ito at napagtanto ang bigat ng laban na kanyang kinakaharap. Sa isip-isip siguro niya ay, I am dead. Ngunit alam ni Suho na hindi niya pwedeng patayin ang nilalang na ito sa kadahilanan na, isa pa rin itong hunter tulad nila, at hindi kalaban na dapat kitilin ang buhay. Kaya sinunod niya ang bilin ni Beru na putulin lamang ang braso nito. Ito ang mismong bahagi kung saan nakahawak ang espada, sa madaling salita ito ang kahinaan niya. At sa isang mabilis ngunit tiyak na galaw, pinutol niya ang braso ng halimaw, sapat upang mapalaya ito sa pagkakagapos ng mismong sandata. Sa gilid, masidhing nakatingin si Beru, litaw ang paghanga sa kanyang mukha, bading na bading sa batang monarch. Ginamit ni Suho ang ruler's authority sa pambihirang kakayahan at nagbigay ng isang matinding atake, at ngayon, ang nakamamanghang paraan ng pag-angat niya sa shadow authority at ang lahat ng ito ay patunay ng isang bagay. At doon, sa gitna ng tensyon at alab ng laban, buong puso niyang bumulong. Oh, my king, isa ka talagang tunay na prodigy. At dito nagtatapos ang chapter na ito. Kung nagustuhan niyo ang kwento,
ay pakipindot na rin ang like button dahil sobrang laking tulong na po nito para sa nagsisimula ko pa lang na channel. Hanggang sa muli, paalam!